Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung bagong warrior members natin na sina Sarah Jane Gomo at Rashi Mondehar. Siyempre, huwag nating kalimutan yung mga nag-renew ng badge na sina JMP Cooking at Criselda Buranday. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Solidong karanasan ito ng kilala na ng karamihan sa inyo. Si Johnny. Taong 2012. Kainta. Nagkaroon kami ng pagtitipon noon sa bahay nila Tuper, sa Barangay Mabato, Rosario, Lipa, Batangas. Konting kwentuhan, pagtuturo ng kaalaman, pagbibigay orasyon, at pinagawa ko ulit ang pagdedebosyon ng 49 days at proseso at ayuno sa pagdarasal. Matapos ang mga yan, umalis ako kaagad at bumalik na ng Manila. Makalipas ang 2 buwan, nabiyayaan naman sila ng kani-kanilang mga natatanging abilidad. Si Ate Josie, nakikita at nakakausap ang mahal na ina sa tuwing siya ay nanggagamot. Ang sabi niya, tinutulungan siya nito kapag meron siyang mga pasyente. Kumbaga, yun yung gumagabay sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin sa mga pasyente niya. Si JR naman, nakikita niya yung mga bagay na nawawala o ninanakaw. Kumbaga, parang merong nagtuturo sa kanya kung nasaan yung mga yon. Si Jervy naman, tagusang mata. Nakikita niya ang kalagayan ng pasyente kahit nasa malayo ito. At saka, kahit hindi niya nakikita, basta alam niya ang buong pangalan nito at kung saan ito nakatira, kaya niya na yung gamutin. Isa pa sa magandang katangian ni Jervin, ramdam niya ang espiritu ng mga aswang. Alam niya kung nasa paligid ito, kaya medyo ilag ang lahi ng mga yan sa kanya. Si Kathy naman, bukas ang third eye. Nakakaramdam at nakakakita ng iba't ibang klase ng espiritu at mga elemento sa paligid niya. Si Tuper naman, panggagamot sa kombate espiritual at pabarel ng mga gamit o orasyon. Kumbaga, nakuha ni Tuper yung mga gamit pang digma. Si Liniel naman, dahil gusto niyang makuha yung gamit na Haring Kamatayan, pinagkaloob ko sa kanya ang lihim ng pangalan ng 7 hari ng kamatayan. Binigay ko yun sa kanya upang maging bakod niya. Kaya naman, kapag naglalakad na si Liniel ng 10 oras ng gabi sa kanila, lahat ng aso sa paligid na madaraanan niya, umaalulong. Para bang nakikita nila si kamatayan. Si Alex naman, dahil sa isa tong teacher, pinagkalooban ko siya ng 3 salitang Tigalpo. Makalipas ang 2 buwan nung ibigay ko sa kanya yon, nagamit niya yon sa mga estudyante niyang nagwawala at sinasapian. Agad-agad na bumabagsak ang mga yon sa tuwing gagamitin niya yung Tigalpo. At may mga saksing buhay dyan, yung mga estudyante niya at mga co-teacher niya. Makalipas ang 1 taon, may kanya-kanya na silang mga buhay. Si Tuper nagtatrabaho sa Kainta at meron din siyang nakilalang healer doon. Ang kaso nga lang, medium yun. Hindi nun forte yung pakikipagkumbate. Kaya masasabi kong hindi yun handa sa mga digmaan. Kaya kapag may mga pasyente sila at sinasapian, si Tuper ang humaharap. Total naman, puro pang digma ang karga niya. Dumating din yung oras na napalaban silang 2 ng sobra. Isang batang 8 years old yung pasyente nila nun. Grabing pananakit ng tiyan ang dinadanas ng batang yon. At bukod sa pananakit ng tiyan,
meron itong nakikitang kinakatakutan niya sa loob ng bahay nila. Sabayan pa ng meron ding sakit ang nanay nito. Ilang beses na silang pina-check up sa iba't ibang ospital, pero walang makita. Ultimo laboratory ginawa na din, pero wala talaga. Kaya yung pamilya nito nawalan na ng pag-asa. Nagbakasakali na lang sila sa albularyo kahit na wala naman silang paniniwala sa mga ito. Kaya nung nabalitaan nila sa lugar nila na manggagamot itong si Topper at yung kasama niya, agad-agad lumapit ang pamilya nito sa kanila para magpakonsulta. Tumulong kaagad sila Topper. Pumunta sila sa bahay ng mag-anak. Nasa labas pa lang sila, nakikita na nitong kasama ni Topper na medium yung espiritong gumagambala sa kanila. Ayon sa kanya, hindi basta-basta yung espiritu na yon. Tapos nakikita niyang parang yung koneksyon ng espiritu na yon nakakonekta lang sa kapitbahay nila. Ibig sabihin, yung katawan ng espiritu na yon nandudun lang sa bahay na yon. Sinabi ito kaagad ng kasamang medium ni Topper. Dagdag tanong niya din kung meron ba silang nakaalitan sa lugar nila. Medyo parang napaisip yung asawa ng lalaking may sakit. Kasi siya naman, wala naman siyang nakaaway eh. Kaya nagtanong ito sa mga kasambahay niya at sa mga boy niya kung meron ba silang napapansing kakaiba sa mga kapitbahay nila o kung meron ba silang nakaaway sa mga ito. Biglang sumagot yung isa sa mga boy niya. Ang sabi nito, "Ay, sir, nakasagutan ko yung matandang lalaki dyan sa kabilang bahay eh. Paano kasi nakaharang yung truck nila sa tapat ng gate natin? Pero sa kabilang kalsada yun, sir. Hindi naman sa mismong gate natin." Dagdag kwento pa nito ni Boy. Ayaw talagang ilipat ng matanda yung truck niya. Sa sobrang inis ni Boy, hinamon niya ito ng suntukan. Pero hindi pumapalag si Tatang. Puro lang mura at sigaw ang ginagawa nito. Hanggang sa nagbanta ito ng, "Makikita nyo, may araw din kayo. Lalo ka na. Masyado kang mayabang." Makaraan ng ilang araw, yun na nga yung nangyari. Unang nagkasakit yung bata. Sakit sa tiyan at hirap ding makahinga. Palagi pa itong may nakikitang nakakatakot na nilalang sa loob ng bahay nila. Samahan pa ng malakas na pag-iyak ng bata. Kaya nakakadagdag stress yon sa mga magulang niya. Ang advice nila Topper sa magulang, ilipat ng bahay yung bata. Baka pwedeng patirahin muna sa lola niya o kung kaninong kamag-anak nila na malapit lang doon. Dahil yung nilalang na yon, hindi lang panggugulo ang ginagawa. Gusto din itong kunin yung bata. Nakinig naman yung lalaki sa mga payo nila. Nilipat niya yung mag-ina niya sa ibang bahay. Pansamantala lang naman yon. Ilang linggo ang lumipas. Bumalik yung lalaki kila Topper para sabihin hindi nagbabago yung sitwasyon ng bata. Ganun pa rin ang karamdaman nun. Hindi naman mapasapi ni Topper sa bata kasi 8 taon lang yun eh. At saka natatakot din siya sa posibleng mangyari. Kaya sa sitwasyon nilang yon, nakapagdesisyon na si Topper. Kasi no choice na siya. Ang wika nito doon sa tatay nung bata, may isa pa po tayong paraan, sir. Siguro po, kokontakin ko na po yung nagturo sa akin na kaibigan ko. Tanong nung lalaki. Kaibigan mo? Nagturo sa'yo? Sino? Ang sagot ni Topper, si Johnny po. Matapos yan, agad-agad akong tinawagan ni Topper at kinausap.
Ang sabi agad ni Tuper. Bro, kailan ka pwede? May pasyente ko dito sa Kainta eh. Agad kong tanong sa kanya. Oh, bakit? Hindi mo kaya? Malakas no? Nagtatakang tanong ni Tuper sa akin na, ha? Teka, paano mo nalaman bro? Sagot ko naman kay Tuper. Nye, tumatawag ka lang naman sa akin kapag napapalaban ka eh. Maliban dun, hindi mo naman ako kinokontak. Sabay tawa ako ng malakas. Pero si Tuper seryoso. Ang sabi pa niya, bro, hindi ko talaga kaya to. Masyadong malakas eh. 3 manggagamot na din pinanggalingan ito. Pero wala talaga eh. Hindi mahuli. Nasa loob kasi nung bata. Nagtataka lang ako. Kasi hindi siya naprotektahan ng gabay niya eh. Kaya malakas talaga to bro. Naaawa na din ako dun sa bata eh. Ano? Kailan ka ba pwede? Sagot ko kay Tuper. Bata naman pala yan eh. O siya, sige. Pag out ko dito, sunduin mo ako sa crossing. Tapos tapusin natin kaagad yan. Pag out ko, sinundo ako ni Tuper sa crossing. Agad-agad pumunta kami sa bahay ng sinasabi niyang pasyente. Yun yung unang bahay kung saan nagkasakit yung bata. Pagpasok ko pa lang sa bahay, agad akong nagsabi kay Tuper ng, maghanda ka ng insenso. Meron tayong palalayasin dito pagkatapos kong parusahan. Sabi ni Tuper. Sige. Ihahanda ko na yan. Maya-maya pa, kinausap ko yung ama ng bata. Ang tanong sa akin nito, ano kaya magandang gawin dito sa nanggagambala sa pamilya ko? Sobrang perwisyo na eh. Kitang-kita ko ang depresyon sa mukha nito. Awang-awa din ako sa kanya kasi mukhang ilang araw nang hindi nakakatulog yung itsura niya eh. Maya-maya pa, pumasok ito ng kwarto niya. Tapos paglabas, merong bit-bit na baril. Ang wika pa nito. Ituro mo lang kung sino sa mga kapitbahay ko yung gumagawa sa amin ito. Iuutos ko sa bataan ko na patayin yun. Hindi ako nagbibiro. Maski ako kapag nalaman ko yun, papatayin ko yun. Makikita mo talaga sa galaw nitong depressed na siya. Wala eh. Buhay ba naman ang anak at asawa niya ang nakataya? Binigyan ko siya ng payo. Ang sabi ko sa kanya, kapag ginawa mo ang bagay na yan, para mo ding itinulak ang sarili mo sa impyerno. Dagdag pa sa payo ko sa kanya. Kaya ako nandito para tulungan yung asawa at anak mo. Dahil dininig ng Diyos ang dasal mo sa Kanya. Kailanman, hindi kamatayan o pagpatay ang solusyon sa problema mo. Nang marinig niya yan, pansin kong para itong nahimasmasan. Tumahimik at binalik niya ang baril niya sa kwarto. Sabi ko sa mga tauhan nito, kayong 3, mag-obserba kayo sa labas. May gagawin lang ako dito sa loob. May proseso akong ginawa na kung tawagin ay kumumpas sa hangin o kumpas sa hangin. Nakita ni Tuper ang ginagawa kong yun. Makalipas ang 30 minuto, bumalik yung 3 taong inutusan ko sa labas. Nanginginig ang mga boses nito at tila ba parang takot na takot sila sa nakikita nila. Hanggang sa nagsalita yung isa ng, Boss, yung matandang kapitbahay natin, nagwawala na parang may kaaway sa loob ng bahay. Tapos biglang lumabas. Iyak naman ang iyak. Lumuhod yun dun sa pader ng bahay natin, boss. Dagdag pa ng mga tauhan niya. Halos tumulo ang uhog nun sa labis na pag-iyak at pagmamakaawa. Para bang
Hirap yon na hindi maintindihan. Panay pa ang banggit nung matanda ng, Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ayoko na. saksing buhay dito yung mga tauhan niya. Gulat na gulat sila sa ikinilos ng matanda. Maya-maya pa, pagsilip nila sa labas ng bahay, naglalakad na pabalik yung matanda sa bahay niya. Iika-ika yun tapos parang hinang-hina. Matapos yan, ang sabi ko kay Topper, Topper, tapos na tayo dito. I-cleansing mo yung buong bahay. Pausukan ng insenso at mag-alay ka ng dasal para sa proteksyon ng bahay. Nung matapos na kami doon, pinuntahan naman namin yung isang bahay kung nasaan yung batang may sakit at yung nanay nito. Nung makarating kami doon, tinanong ng lalaki yung katulong nila kung nasaan yung anak niya. Sagot nitong katulong niya, nandun po sa kwarto nila, sir. Naglalaro po sila ni ma'am. Nagulat yung lalaki. Wika nito, Ha? Naglalaro? Teka, medyo parang naguguluhan pa siya. Pero agad-agad naman siyang pumunta sa kwarto ng mag-ina niya para silipin ang dalawang ito. Kitang-kita namin ito na lumabas ng kwarto yung tatlo. Tapos sobrang saya nung lalaki. Karga-karga pa nito ang anak niyang parang hindi dinapuan ng sakit. Tapos yung asawa naman niya, medyo iika-ika pa. Matindi ata yung ginawa doon ng matanda. Kaya kailangan niya pa ng ilang araw para makarecover. Sobrang pasasalamat ang ginawa sa amin ng lalaki. Maniwala kayo o hindi, inaabutan kami nito ng makapal na sobre. Matik naman. Ang laman nun, pera, di ba? Nagkatinginan kami ni Topper. Tapos napangiti na lang kami sa isa't isa. Sumenya sa akin si Topper na parang, sige na, sabihin mo na. Doon ko sinabi sa lalaking yun na, hindi ho kami tumatanggap ng bayad sa mga ginagawa namin. At saka, instrumento lang po kami ng Ama. Sa Kanya ka magpasalamat. Dahil dininig niya ang panalangin mo, kaya ako nagpunta rito. Naway, magdasal ka at magpasalamat sa Kanya. Ginawa niya yan siguro sa'yo dahil baka nakakalimot ka na. Matapos yan ay umalis na kami ni Topper. Tinitingnan ko yung kasama nitong medium. Parang ilag sa akin. Pero di kalaunan, naging kaibigan ko din naman ito. Dagdag balita ni Topper sa akin. Mula nung mangyari yun, parang ilang buwan lang nilang nakita yung mag-anak sa bahay na yon. At tuluyan ng ibinenta yung bahay. Para kasing nagkaroon ng trauma yung bata sa bahay na yun eh. Kaya mas mabuting iwan na lang nila. Paalala lang po sa inyong lahat. Hindi po ako ang nanggagamot. Ginagamit lang po ako ng ating Diyos bilang instrumento niya. Sa Kanya pa rin po ang lahat ng papuri, pasasalamat, paniniwala, at lahat-lahat ng kakayahang meron ako. Uulitin ko lang po ulit. Instrumento lang po ako ng ating Ama. Ito ang pang-anim na kwento ko sa channel ni Pinuno. Muli-muli, ako nga pala si Johnny. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung nabanggit ni Johnny na kumumpas sa hangin, pwede rin niyang kumpas sa hangin. Alam niyo bang kombinasyon niya ng Tior at OX? Pinapadaan yan sa hangin para walang pagtataguan yung mangkukulam. At isa rin yan sa mga malalakas at mataas na gamit ng kanan. Para din itong palipad hangin sa kaliwa. Ang kaso nga lang, itong kumumpas sa hangin,
Parang usok yan na may halong kidlat na hindi natin nakikita. Pero ang makakakita lang yan, yung bibigyan ng parusa ng manggagamot. Tapos samot-saring espiritu ang makikita niya. Yun bang akala mo sinusundo ka na ng mga mahal mo sa buhay? Yung mamamatay ka na? Labis-labis na konsensya ang aabutin mo kapag tinamaan ka niyan. Tapos doon naman sa bawal pasapian yung bata. Ayan ha, note sa inyong lahat yan. Hindi pwede ang mga bata sa ganitong gawain. Sobrang labag yan sa batas espiritual. Teka, may tanong lang ako sa inyo. Kung sakaling kayo ang matuturuan nitong si Johnny, sa tingin nyo, ano ang magiging katangian ninyo bilang manggagamot? Ano kaya ang ipagkakaloob sa inyo ng ating Ama? I-comment nyo sa baba ang sagot nyo. Babasahin namin isa-isa yan ni Johnny. Alam nyo din bang last episode na ng Johnny 7? At talaga namang kaabang-abang ito dahil kasama na ako doon, ang pinuno. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.